Di naman pala masamang uminom ng alak. Sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? Minom ka rin ng alak, huwag puro tubig. Pero sandali kaibigan, bago ka matuwa dyan, yung bang alak na tinutukoy ni Apostol Pablo ay pareho ng alak na iniinom ng marami ngayon. Marami kasi mga tao ngayon na nagtatanggol sa pag-inom ng alak gamit ang verse sa Biblia. Pero ang tanong, ano ba talaga ang ibig sabihin ng Biblia pagdating sa alak? Sabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 23, sinabi ni Pablo kay Timoteo, huwag puro tubig ang inumin mo. Minom ka rin ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Ngayon, maraming gumagamit nito para sabihin, pwede naman palang uminom ng alak. Pwede naman pala. Pero kaibigan, kung iintindihin mo at babasahin ng mabuti, ang alak na tinutukoy sa verse na yon ni Apostol Pablo ay hindi alak na nakalalasing, kundi isang fermented grape juice o wine na ginagamit noon bilang gamot at pampalusog. Hindi para gamitin para maglasing at magpakasaya. Kaya malinaw kapatid, ang alak na tinutukoy dito ay hindi nakalalasing na inumin, kundi isang medisinang wine. Kaya nga malinaw din ang paalala sa Efeso chapter 5 verse 18. Huwag kayong maglalasing sa alak, sapagkat iyan ay magdadala sa inyo sa kaguluhan. Sa halip, magpasakop kayo sa Espiritu. Ang ibig sabihin nito, hindi masama ang alak kung may tamang layunin. Pero ang paglalasing at pag-abuso rito ay kasalanan. Kapag ang alak ang naging dahilan ng pagkasira ng buhay mo, ng pamilya mo, o relasyon mo sa Diyos, malinaw na hindi na ito kalugod-lugod sa Kanya. Tingnan natin ang mga halimbawa sa Biblia. Si Noe, matapos siyang uminom at malasing, siya ay nalantad sa kahihiyan. Mababasa natin yon si Genesis chapter 9 verse 21. Minsan, uminom siya ng alak at nalasing, nakatulog siyang hubad na hubad sa loob ng kanyang tolda. At isa pa, si Lot, nalasing siya at nagawa ang hindi dapat mangyari sa kanya nung nilasing siya ng mga anak niya. Mababasa natin yon sa Genesis chapter 19 verse 33. Nilasingan nila ang kanilang ama ng gabing iyon. Sa kalasingan ni Lot, hindi niya namalayang nakipagtalik na siya sa kanyang panganay na anak. Kaya kapatid, walang may dudulot na mabuti sa atin ang pag-inom ng alak at paglalasing. At hindi din solusyon ng alak sa pag-inom ng hindi din solusyon ng alak sa problema mo, kundi kadalasang pinagmumulan pa ito ng mas maraming problema tulad ng pag-aaway, sinungalingan, pag hindi pagkakaintindihan, at madalas kasalanan laban sa Diyos. Kaya kung iniisip mo ay konti lang naman, tanungin mo muna yung sarili mo, na yun bang konting yon na pa-shot-shot ay ayos lang ba o baka unti-unti mo nang nilalayo yung sarili mo sa Diyos. Sabi nga sa Kawikaan chapter 20 verse 1, ang alak ay manunuya at ang matapang na inumin ay manggugulo. At sino mang naliligaw dahil dito ay hindi marunong. Kaya kapatid, hindi kailangan ng alak para maging masaya. Ang tunay na saya ay makikita sa Espiritu ng Diyos. Hindi sa bote, kundi sa puso na puspos ng pag-ibig niya. Ang alak ay pansamantalang ligaya, pero ang Espiritu ng Diyos ay panghabang buhay na kapayapaan. Kaya kung gusto mong punuin ng buhay mo, hayaan mo ang Diyos ang magpasaya sa iyo, hindi ang alak. Amen?